Merong dalawang tao na halos magkapareho ng sitwasyon sa buhay. Parehong binata, nagtatrabaho sa parehong kumpanya, parehong masipag at kumikita ng sapat na halaga. Pero kahit magkapareho sila ng sitwasyon, malaki ang pinagkaiba ng kanilang pag-uugali at mindset sa pera. Ang isa ay hindi masyadong nag-iisip sa tuwing gumagastos. Kapag meron siyang gusto ay binibili niya agad ito. Inuunan niya palagi ang kanyang mga luho at mag-iipon lang siya kapag merong natira. Isa pa, malaki naman ang kanyang income at bata pa siya, kaya mamaya na lang siya mag-iipon. Ang isa naman ay merong goal na maipon ang 20% ng kanyang income buwan-buwan. At ang gagawin niya sa natirang 80% ay pagkakasyahin niya ito sa kanyang mga pangangailangan at mga gusto. Naniniwala kasi siya na dapat balanse lang ang buhay. Kung maglalaan siya ng pera sa kanyang mga luho, dapat ay maglalaan din siya ng pera sa kanyang kinabukasan. Kaya ang resulta ay nagiging magaan ang kanyang pamumuhay at hindi siya namumroblema sa kanyang finances. At kung gusto mong malaman ang nangyari sa unang tao, kailangan mo lang tignan ang iyong paligid at obserbahang mabuti ang common na nangyayari sa mga taong ginagawang priority ang paggastos. Posibleng masaya sila tingnan at mukhang may pera. Pero kapag mayroong problema na darating, paniguradong majority sa mga yan ay walang pera at kailangan pang mangutang para masolusyonan ang kanilang problema. Siguro ay makaka-relate ka sa ginawa nating halimbawa o meron kang kilala na ganito rin ang sitwasyon. Yung akala mong may kaya pero magugulat ka na lang na bigla na lang manghihiram sa iyo ng pera. Ang punto ko dito ay hindi para pakialaman ang buhay ng iba o husgahan ang kanilang sitwasyon, kundi para maunawaan mo ang tunay na impact ng ating mindset at pag-uugali sa resulta na nangyayari sa ating buhay. Tandaan mo palagi na ang pagkita ng malaking halaga ay hindi kagaya ng tunay na may pera. Posibleng kumikita ka ng malaki buwan-buwan, pero kung ginastos mo yan lahat palagi sa iyong mga luho tapos wala ka pang ipon at hindi ka rin nag-i-invest, masasabi nating ilusyon lang na meron kang pera. Ang madalas na pag-aakala ng karamihan kung bakit hirap makaipon ng pera ang mga tao ay dahil sa kanilang sitwasyon. Katulad ng merong mga anak, kapatid at magulang na sinusuportahan, maliit ang income, mahal na mga bilihin, bad economy, korap na gobyerno at iba pa. Totoo na mayroong malaking impact ang mga ito kung bakit nahihirapan kang mag-ipon ng pera at siguro ay komportable kang gamitin ito ng mga dahilan. Pero ang mahalagang tanong ngayon, hahayaan mo lang ba na hindi ka makakaipon ng pera dahil sa iyong mga dahilan? Kung palagi kang nakafocus sa mga external factors kung bakit hindi ka nakakaipon ng pera, mahihirapan ka talagang mag-ipon. Dahil nakafocus ka sa mga bagay na wala kang control. Wala kang control sa takbo ng ating ekonomiya, sa inflation rate at lalo na sa ating gobyerno. Ang hindi maganda kung dito ka nakafocus ay ang madalas na reaksyon mo sa tuwing meron kang problema ay ang magreklamo. Nalilimutan mo nang umako ng responsibilidad at mag-focus sa mga bagay na meron kang control. Kailangan mong intindihin na walang ibang gagawa ng iyong mga plano sa buhay kundi ikaw lang. Kaya mas mabuting mag-focus ka sa iyong sarili at simulang trabahuin ang mga bagay na meron kang control, katulad ng iyong emosyon, mindset at mga desisyon. Kapag naunawaan mo na ang major contributor ng iyong success ay ang iyong pag-uugali, madali na lang sa iyo ang pag-iipon at pagkamit ng iyong financial goals. Ngayon ay pag-uusapan natin ang 5 dahilan kung bakit hirap kang makaipon ng pera. Ibabahagi ko rin sa iyo ang 5 solusyon kung paano gawing madali at magaan ang iyong pag-iipon. So hindi na natin patatagalin pa at simulan na natin ang discussion. Part 1. Ang 5 dahilan kung bakit nahihirapan kang mag-ipon. Ang unang dahilan ay wala kang malinaw na financial goals. Lahat tayo ay gustong makaipon ng pera at meron tayong iba't ibang dahilan kung bakit gusto nating makaipon. It's either pang short term o pang long term. Alaman natin ito o hindi, isa lang ang dahilan kung bakit gusto nating mag-ipon. At yun ay para magkaroon tayo ng sense of control. Ang pagkakaroon ng ipon ay nangangahulugan na meron kang disiplina sa iyong sarili at marunong ka ring mag-manage ng iyong resources. Kahit ano pa ang purpose ng iyong pag-iipon, mapa-emergency fund man yan, vacation, down payment sa pangarap mong sasakyan, college fund ng iyong anak o long-term plan katulad ng iyong retirement, mahalagang gawin mo itong goal at pagplanuhan mo ring mabuti ang strategy na gagawin para hindi ka maligaw sa proseso. Sa ibang salita, kailangan mong gawa ng malinaw na plano o system ang iyong goal. Ang malinaw na goal ay merong specific purpose, katulad ng mag-iipon ka para mapatayo ang pangarap mong bahay. Kasama rin dito ang halaga na kailangan mong maipon
ang petsa kung ilang buwan o taon ka mag-iipon at ang halaga na kailangan mong maipon buwan-buwan. Alamin mo rin ang mga bagay na dapat mong iwasan na gawin para hindi masisira ang iyong plano. Kailangan mo ring isama ang dahilan kung bakit gusto mong maabot ang iyong goal. Base sa ating halimbawa, siguro gusto mong magpatayo ng sarili mong bahay dahil gusto mo ng malawak na space. Gusto mong magsettle sa isang lugar o di naman kaya ay para wala ka ng babayarang renta buwan-buwan. Ang common na mangyayari kapag wala kang malinaw na goal ay hindi mo malalaman kung ano ang dapat i-prioritize. Sa tuwing meron kang hawak na pera, mataas ang chance na gagastusin mo lang ito sa mga random na bagay at wala ka ring direksyon na sinusundan. Ayon sa sinabi ng American clinical psychologist na si Fitzhugh Dodson, without goals and plan to reach them, you're like a ship that has set sail with no destination. Pangalawang dahilan kung bakit nahihirapan kang mag-ipon ay sa instant gratification. Kung oobserbahan mong mabuti, halos lahat ng mga desisyon na magbibigay sa iyo ng saya sa ngayon ay merong kabaliktarang resulta sa hinaharap. Isang angkop na halimbawa dito ay ang pag-acquire natin ng mga bagay. Kung palagi kang gumagastos ngayon sa iyong mga luho, posibleng masaya ka kapag meron kang bagong gamit. At ang dahilan kung bakit motivated kang gumastos palagi, yun ay dahil nasasabayan mo ang ibang tao at nakakatanggap ka rin ng papuri sa iyong paligid. Pero dahil sa desisyon mong yan, hindi ka na nakakapag-ipon. Kung sakaling merong emergency na darating sa hinaharap, wala kang perang magagamit. At yan ang problema sa instant gratification. Masaya lang siyang gawin sa ngayon, pero merong hindi magandang kapalit sa long term. Makikita natin ito sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, sa ating finances, sa ating kalusugan, at pati na rin sa relasyon natin sa ibang tao. Ang common na nangyayari ay masyado tayong nakafocus sa immediate reward at hindi na natin iniisip kung ano ang long-term na epekto ng ating mga desisyon. Kailangan mong intindihin na ang pag-iipon ng pera ay nangangailangan ng mahabang pasensya. Kailangan mong mag-stick sa iyong mga plano ng mahabang panahon at ilimit din ang pag-acquire ng mga bagay na wala sa plano. Ang pangatlong dahilan kung bakit nahihirapan kang mag-ipon ay wala kang budget na sinusunod. Karamihan sa atin ay ayaw marinig ang salitang budget dahil ang pag-aakala nila kapag gagawa sila ng budget ay magiging boring na ang kanilang buhay. Hindi na nila mabibili ang kanilang mga gusto katulad ng bagong damit, sapatos, gadgets at pagkain sa labas. Pero ang tunay na purpose ng budget ay hindi para pigilan ka na bilhin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya, kundi para magkaroon ka ng disiplina sa paghawak ng iyong pera. Ang ibig sabihin ng budget ay ang paggawa ng plano sa ating income. Ang dahilan kung bakit mahalaga itong gawin ay para magamit natin ang ating pera ng maayos, para masecure natin ang ating pag-iipon at para meron tayong guide sa paggastos. Imagine na sa tuwing natatanggap mo ang iyong sahod ay gumagawa ka ng budget. Nilista mo sa papel ang iyong mga wants, needs at pati na rin ang iyong target savings. Pagkatapos mong gumawa ng budget ay meron ka ng malinaw na plano sa iyong income. Alam mo na kung magkano ang gagastusin mo sa iyong mga wants at needs, kung ilang beses ka kakain sa labas, kung magkano ang babayaran mo sa kuryente, sa grocery, magkano ang iyong daily allowance at iba pang mga gastusin. Dahil sa paggawa mo ng budget, magkakaroon ka na rin ng awareness kung magkano lang dapat ang iyong gagastusin. Halimbawa kung ang iyong daily allowance ay 300 pesos lang, alam mo na hindi ka dapat gagastos ng lagpas ng 300 pesos sa isang araw dahil merong opportunity cost kung sakaling gagastos ka ng sobra. Ang budget ay magandang solusyon kung nahihirapan kang mag-ipon dahil mataas ang chance na kapag meron kang budget na sinusunod ay maiiwasan mo na ang mag-overspend o gagastos sa mga bagay na hindi mo kailangan at maiiwasan mo rin ang magkaroon ng utang. Pang-apat na dahilan kung bakit hirap kang makaipon ay dahil sa impulse buying. Lahat tayo ay nakakaranas na ng ganitong scenario. Yung pumunta ka ng grocery store at meron kang dalang listahan ng mga item na balak mong bilhin. Habang naglalakad ka sa loob ng store at hinahanap ang mga item na gusto mong bilhin, hindi mo namamalayan na meron ng ibang laman ang iyong basket na mga bagay na wala sa iyong listahan. At pagdating mo sa counter ay nadagdagan ng 30 to 50% ang iyong mga gastusin. Walang masama kung bumibili ka ng mga bagay na wala sa plano hanggat hindi ito mahal at hindi rin madalas. Maiintindihan natin kung bakit ito common na nangyayari. Ito ay dahil sa ating emosyon. Ang automatic response natin kapag meron tayong nagustuhang bagay ay ang bilhin agad ito kahit wala sa plano at kahit hindi pasok sa ating budget.
Ginagawa natin ito para masatisfy ang ating emosyon. Ang hindi lang maganda sa ganitong pag-uugali ay kapag naging habit. Kung madalas kang gumagastos ng wala sa plano, paniguradong masisira ang iyong budget at maaapektuhan din ang iba mong mga gastusin. Kaya sa halip na magpadala ka palagi sa emosyon na gumastos, paganahin mo ang iyong isipan at i-prioritize palagi ang pag-iipon. Alamin mo rin kung saan natitrigger ang pagbili mo ng mga bagay na wala sa plano, kung sa grocery store ba, sa loob ng mall o sa mga online shopping app. Pagkatapos mong malaman ang nagtitrigger ng iyong paggastos, subukan mong ilimit ang pagpunta o pag-access sa mga ito o gawan mo ng schedule ang iyong paggastos. Ang panglimang dahilan kung bakit hirap kang makaipon ng pera ay dahil sa utang. Ang utang kapag nagamit mo ng maayos ay isang magandang tool na makakatulong sa iyo para mabilis mong maabot ang iba mong pangarap sa buhay. Magagamit mo ito para masimulan ang plano mong negosyo, para makuha ang pangarap mong sasakyan at para mapatayo ang pangarap mong bahay. Ang utang ay isang form of leverage. Pero hindi kita ini-encourage ng mga utang. Pinapakita ko lang sa iyo na ang utang ay hindi masama sa lahat ng panahon. Nagiging masama lang ang utang kapag ginamit mo ito sa iyong mga luho o mga bagay na walang long-term value. Katulad ng nangutang ka ng bagong cellphone kahit hindi pa sira ang una mong cellphone at kahit wala kang praktikal na paggagamitan. Hindi mo ito gagamitin sa mga business transactions o anumang bagay na magbibigay sa iyo ng income, kundi inutang mo lang ito dahil nasold ka sa ideya na mas maganda ito at sa ilusyon na mas angat ka sa karamihan kapag meron ka ng ganitong gadget. At ito ang madalas na problema ng karamihan. Ginagamit nila ang utang sa maling paraan. Nangungutang sila hindi para i-improve ang kanilang sitwasyon, kundi para alyuhin lang ang kanilang sarili. Kaya sa huli, sa halip na meron na sana silang naitatabing pera, napupunta na lang ito sa kanilang mga bayarin. At yan ang 5 dahilan kung bakit nahihirapan kang mag-ipon. Ang 5 dahilan na ito ay bunga lang ng iyong maling pag-uugali at mindset sa pera. Kaya ang unang bagay na dapat mong gawin kung gusto mong makaipon ay baguhin mo ang iyong sarili. Ngayon ay ibabahagi ko naman sa iyo ang 5 paraan kung paano makaipon ng pera. Ang unang gagawin mo para makaipon ka na ng pera ay magsimula ka lang sa maliit. Lahat ng malalaking bagay ay nagsimula sa maliit. Ika nga sa kasabihan, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Huwag kang ma-overwhelm sa iyong goal at huwag kang magmadali na abutin agad ito. Ipunin mo lang ang halaga na kaya mong ipunin sa ngayon. Kung mabigat sa iyo ang 20% ng iyong income, ipunin mo lang ang 10% nito. O kung gusto mo pa ng mas magaan, magsimula ka sa 5%. At kung sa susunod ay komportable ka ng dagdagan ng iyong ipon tuwing sahod, malaya kang gawin yan. Kailangan mong magsimula dahil ang tunay na purpose ng pag-iipon ay hindi lang ang halaga na iyong naiipon, kundi ang disiplina mo sa iyong sarili at ang pagiging consistent. Ang pangalawang pwede mong gawin ay gumawa ka ng budget. Na-discuss na natin kanina ang kahalagahan ng budget. Ang budget ay plano sa iyong income na magbibigay sa iyo ng guide kung paano gamitin ng maayos ang iyong pera. Ngayon ay ituturo ko naman sa iyo kung paano gumawa ng budget. Una ay ilista mo ang iyong income. Pangalawa ay alamin mo kung magkano ang iyong iipunin. Pangatlo ay ilista mo lahat ng iyong mga gastusin at ang halaga na kailangan mong ilaan sa mga ito. Pang-apat ay hanapin mo ang mga gastusin na pwede mong gawa ng adjustment, katulad ng subscription, gym membership, eating out, clothing at iba pa. Kapag tapos ka ng gumawa ng plano sa iyong pera, siguraduhin masunod mo yan at magpatuloy ka lang na gawan yan ng improvement. Ang pangatlong pwede mong gawin para makaipon ka na ng pera ay mag-set ka ng goal. Ang goal ay ang iyong destinasyon. Tanungin mo ang iyong sarili ngayon kung magkano ang gusto mong maipon ngayong taon at kung saan mo ito gagamitin. Alamin mo kung ano ang iyong mga short-term at long-term goal. Ang short-term goal ay ang goal na kailangan mong makuha sa loob ng 1 hanggang 3 taon, katulad ng emergency fund at pagbabayad ng utang. Ang long-term goal naman ay tatagal ng 5 taon, 1 dekada o higit pa, katulad ng retirement, investment at college fund ng iyong anak. Kapag tapos ka ng isulat ang iyong short-term at long-term goal, kailangan mo namang isulat ang detalyadong plano o mga desisyon na kailangan mong gawin para maabot mo ang iyong goal. Pang-apat ay i-automate mo ang iyong ipon. Napakadaling mag-ipon kung hindi mo na ito pag-iisipan pa ng mahabang oras dahil meron ng system na gagawa nito sa iyo. Every time na darating ang iyong sahod, automatic na may malilipat na pera sa iyong savings account.
Ang pag-automate ng ipon ay isang effective na paraan kung paano gawing madali ang iyong pag-iipon. At isa pang kagandahan sa ganitong paraan ay halos lahat ng mga bangko ngayon ay meron na ng ganitong option. Kailangan mo lang itong iset up sa iyong bank account. At ang panglimang solusyon para makaipon ka ng pera ay i-monitor mo ang iyong progress. Kapag meron kang goal, mahalagang i-track mo rin ang iyong progress para meron kang awareness sa mga bagay na nag-work at mga bagay na nagpapabagal sa iyo. Kung ano mga desisyon ang dapat i-multiply at mga aksyon na dapat gawa ng adjustment. Dito mo rin malalaman kung nag-match ba ang iyong mga plano at mga aksyon. Sa huli, gusto natin ng resulta o gusto nating maabot ang ating goal. Kaya napakahalagang meron kang tracker ng iyong progress. Pwede mo itong gawin once a month at siguraduhin on track ka palagi sa iyong goal. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.